Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, na-capture on video. Hindi ko muna mapapakita dito kasi wala pa akong copy. Pero very clear yung video sa loob ng House of the Representatives. Merong video nakakuha na itong si Revilla at itong si Zubiri, no? May debate, no? This is not already live on TV. Okay? Para itong normal na pagtitipon ng mga senador. Okay? This is before na si Zubiri ay natanggal bilang Senate President. Okay? May nagkainitan nga ha. Nagkainitan itong si Zubiri at si Bong Revilla. Okay? Yan, Senator Bong Revilla. Yan ang ating dalawang pag-uusapan ngayon. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang mga cellphones ninyo kapag meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe. Ha? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito ang kumakalat na video ngayon. Sino yung nakapanood dito na itong si Zubiri at itong si Bong Revilla Jr. nagkainitan sa loob ng Senado. And this is not the usual na sagutan na nagaganap sa Senate hearing. Kasi as far as aking hindi ito naganap sa isang Senate hearing ang itong uminit na sagutan. Naganap ito na parang tapos na yung session. Tapos na yung hearing. Parang nagtipon-tipon lang sila no pagkatapos ng parang uminit at napuno na sa galit itong si Bong Revilla kasi kino-question kasi ang kanyang kondisyon ni teka muna ha yung aking green screen na kino-question kasi yung kanyang kondisyon. Kasi kung matatandaan natin, kabago-bago lang po galing ng operasyon ang isang paa ni Bong Revilla. Di ba? So ngayon, itong si Bong Revilla, kung ating i-analyze, hindi naman siguro niya ginusto ang kanyang kalagayan. Ang kanyang nangyari sa kanyang paa. Di ba? Hindi naman siguro labag yan sa konstitusyon natin o sa saligang batas na kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay merong injury o kung ano man nangyari sa iyong paa o sa inyong kondisyon, ay ikaw ay matatanggal bilang senador o may violation as a senator. Wala naman siguro. 'Di ba? Basta health condition, lahat ng klaseng trabaho, dapat nating uunawain yan. Kasi lahat tao rin tayo. Nagkasakit rin tayo. Pwedeng ma-injure tayo, pwedeng makadisgrasya na maano tayo. Merong mga emergency na mga accident, di ba? Pero on the case of Bong Revilla, hindi ko lang alam, basta it's very obvious talaga na he is kabago-bago lang po na galing sa hospital, no? Nagmo-monitor naman tayo, di ba? Lagi naman itong binabalita ng mainstream media sa Manila Bulletin, yung kalagayan ni Bong Revilla sa kanyang operation, nagpo-post ang kanyang mga pamilya na ito yung kalagayan niya, natapos na successful yung operation. Tapos, siguro may advice ito sa doktor, si Bong Revilla, na you have the option. You have the option. Pero syempre naman, kung ang doktor ang tatanungin, kung ang doktor ang talagang magko-control sa kondisyon mo, you have to rest for how many days? Kasi operated yung it's an operation, meaning may sugat na ginawa, di ba? Dapat may may laceration ba yan? Kung anong operation yan, may sugat na dapat na i-heal, no? So pasalamat nga yung mga senador na nandyan kasi kahit hindi pa naayos yung sugat niya, yung operation niya, pumunta sa Senado si Bong Revilla. Yung nandun sa video, si Zubiri, I think very foul na yung sinabi niya kay Revilla. Sabi niya doon na hindi ka naman nakoma. Parang ganyan ba? Parang ang datingan ni Zubiri is parang pinipilit niyang pumunta sa Senate itong si Senador Revilla kahit may kondisyon siya sa tiil niya. Hindi pumalag yung mga ibang senador, Sina Bato de la Rosa, para bang
pinaintindi ni Bato de la Rosa na hayaan mo natin pre kasi kailangan yan kailangan yan na mag-heal ang kanyang sugat. Parang ganun ba? So hindi maganda na parang sinasabihan mo ang isang tao na hindi ka naman nakoma. So pupunta ka dito sa Senado, magtrabaho ka. Parang ganun yung datingan sa sinabi ni Zubiri. Anak ko naman doon, pumapalag ako doon. Di ba? Siyempre naman. Kabago-bago lang na natanggal bilang Senate President itong si Zubiri, na pinalabas mo sa media na ikaw ay kinokontrol sa di ba? Hindi mo nasunod sa utos. Dito ko napagdudahan na baka ikaw raw ha ay hindi ka ibinoto ng iyong mga kasamahan diyan sa Senado, ha? Dahil siguro ganito yung mga ugali ninyo. Zubiri, hindi naman siguro maganda 'yon. Ako pumapalag ako doon. Kakampi ako kay Revilla doon. Ikaw ba naman meron kang karamdaman? At tapos sasabihin ka hindi ka naman nakoma. Parang ang kung sa Tagalog pa, parang kang sinasabihan ng isang tao na hindi ka pa naman nakoma. Pumunta ka dito sa trabaho. 'Di ba ang sakit-sakit nun? Kailangan mo pang mag-heal sa isang operasyon. Kung tutuusin nga, pwedeng i-consider, i-understand natin si Bong Revilla na hindi siya muna makapunta dyan para to totally heal sa kanyang operation. I-consider natin yan kahit siya lamang po ay naka-zoom lamang sa mga hearing. Kondisyon yan ng tao eh. Ito kasi yung logic eh. Maghihintay ka pa ba, Zubiri, na makoma ito? Nasabihin mo, pwede ka nang mag-absent. Dahil nakoma na si Bong Revilla, pwede ka nang mag-absent. Hindi siya maganda pakinggan. Di ba? Kahit nga ang isang tao ay nilalagnat, as much as possible nga, sasabihin natin, Sir, rest ka muna. You have to recover. Kasi kung ikaw, wala ka sa tamang kondisyon, maaapektuhan yung utak mo. Maaapektuhan ka na hindi ka masyadong makapag trabaho ng maayos kasi may dinadaramdam kang sakit. Okay? Makakaapekto talaga yan. Alam naman natin siguro yan lahat dito, di ba? Mga audience ko dito. Alam naman siguro natin yan. So, hindi maganda ang inaasal ni Zubiri dito. Next time, Zubiri, you have to be respectful sa kapwa mo, senador. You have to also consider na meron itong mga puso itong mga senador na ito. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Senate President at that time, nasabihan mo na lang si Bong Revilla na hindi ka naman nakomatos. Parang ganyan ba? Hindi ka man yung comatose is yan ha? Wala na talaga. Para kang light bulb talaga na hindi na mag-iilaw. Grabe naman yun. Grabe naman yung comatose na coma na word na yan na hanggat hindi ka na coma, ha? Kahit grabe yun. Kung aking i-analyze yun, kahit siguro may nahihirapan pang maglakad itong si Bong Revilla kasi may sugat yung paa niya, pinipilit na pupuntahin dyan. Yan ba ang gusto mong mangyari, Zubiri? Diba? Kagaya rin naman yan sa mga ating trabaho. Tayo naman, meron naman tayong trabaho, diba? Sino ba naman gustong pumunta sa trabaho na meron kang karamdaman? Diba? Ayaw mo, diba? Gusto mong magpahinga ng lubos-lubusan. Diba? Diba? Kung meron tayong trabaho, tapos may dinadaramdam ka, may lagnat ka, gusto mong makapagpahinga kahit nga 1 week. Gusto mong 1 week para totally maayos ka, di ba? Pero, kung pipilitin mong pumunta, pwede. Pero, you will not be productive sa inyong trabaho. Hindi ka magiging productive kasi hindi ka makapag-isip ng matino. Okay? So, it is much better na i-heal mo totally ang karamdaman mo bago ka pumasok. Pero itong si Senador Bong Revilla, kahit may dinaramdam, kahit may sugat pa yung paa niya galing sa operation, pumunta dyan sa Senado. Tapos sasabihin ka ng Senate President na hindi ka naman nakoma. Hindi ko lang para kasi siyang pinipilit eh. Para kasi siyang pinipilit sa isang bagay na to join an activity na kahit raw yung paa niya ay ganon, and you have to be present. Parang ganon yung datingan ni Zubiri. So pumapalag. Makita ko nga yung reaksyon ni Villar doon. Para yung reaksyon ni Villar, yung si Ma'am Villar,
Oh, parang hindi siya nakapaniwala sa sinabi ni Zubiri. Si Bato naman, alam nyo naman na ito ay peacemaker itong sa Bato dyan sa Senado, parang, ano lang, pinaintindi niya si Zubiri. Oh. Pero yung ibang senador, na-shock talaga sa mga pahayag itong si itong si Zubiri. Now, ito ba ay may kinaugnayan na hindi na pumabor kay Zubiri ang mga senators sa kanya? Kaya siya ngayon ay natanggal bilang Senate President. Para sa akin, analysis ko yan, may konting kaugnayan yan. May konti yan. Okay? May konting kinaugnayan yan. Alam niyo guys, itong vlog ko ngayong Sunday is madali ang vlog lang ito. Okay? I might be vlogging mamayang gabi, mga around 10 up sa gabi. Okay? Babawi ako sa inyo kasi hindi ako nakapag-vlog kahapon. Okay? Hindi tayo nakapaglahad ng mga balita. Kasi meron tayong, nabisi po tayo sa ating mga lakad. Okay? Very important na mga lakad na dapat nating anuhin. At ngayon naman, Sunday, madali lang ito kasi kailangan ko namang ipasyal ang aking asawa at aking anak kasi ito lang yung time namin sa sobrang busy niya sa trabaho ko rin, no? Hindi lang naman ang vlog ang trabaho ko, meron din akong obligasyon sa eskwela. So I'm a coach, no? So coach ng isang eskwelahan. So we have to manage the time well, no? So I have to give time sa aking pamilya also, okay? Pero kahit man busy tayo, I still have to give time sa aking mga audience kasi alam nyo naman, every time na nag-vlog ako, happy talaga ako. This is my isa sa aking mga passion na makapagsalita sa in front of the taong bayan kung ano yung katotohanan. No? Kayo talaga yung inspirasyon ko. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Ma'am Lee Chen na nandito ngayon na present. I will understand ng iba na hindi nakapunta yung aking mga moderators kasi Sunday rin ngayon. No? Miss Butterfly, ayan, maraming salamat. At Ami Cabrera Davao, okay? Maraming salamat po sa tulong nyo sa akin sa pag monitor dito sa mga audience natin ngayon. At maraming salamat sa mga audience na nanonood ngayon. Kayo po ang aking inspirasyon araw-araw para magsalita in front sa inyo. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. Happy Sunday sa inyong lahat. And mabuhay ang Pilipinas! Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman